Araw ng dialysis natin today. So, syempre, kailangan pinaghahandaan talaga natin yung mga dadalhin natin. Syempre, hindi mawawala dyan yung ballpen. Kapag may mga gusto tayo ipagawa na gamot or ipareseta, yan. Syempre, medyas, if ever na malamig dun sa pwesto or malakas yung aircon, yan yung ginadala ko. Mabango, syempre, dahil yung katawan natin ay medyo amoy acid dahil sa hindi nga na ilalabas yung sobrang fluid sa katawan. Lotion, if ever matapos ka man sa dialysis or mainit yung panahon, hindi dry yung balat mo, kasi alam naman natin guys, kapag dialysis patient ka, almost talagang dry na dry sa balat, which is nakakaitim talaga dahil sa pabago-bago na routine ng katawan mo. Tsaka sa tagal mo na rin sa dialysis. Una, bakit nangingitim ang dialysis? Siyempre sa pagkakaroon ng maraming maintenance sa mga matataas na dosage na rin ng maintenance namin. At kung madalas ka nagpapasali ng dugo, may pagbabago rin sa pagtaas ng phosphorus, which is kapag ganun lagi nangyayari sa katawan mo, not imbalance talaga, nagkakaroon talaga ng pagbabago sa katawan. So ganun lang. So ayan, baon natin lotion. Check talaga natin lahat-lahat yan guys. So yung mga ID natin, yan kailangan din i-check niya, kasi kailangan yung mga ID natin is magkakasama. If ever lang na may mangyari sa atin sa labas or sa kalsada, possible na makukontak agad yung mga person natin na guardians natin. Mahirap kasi guys, dahil ilang beses na po akong nahimatay. So may time na nahimatay ako sa mall, may time na nahimatay ako sa restaurant. So iba-iba. So yan, charger guys, kailangan din natin magdala niyan. Siyempre ang pinaka-special sa lahat, itong headset ko. Ito lang kasi yung nagpapawala sa akin ng lumbay. So ayan, kailangan natin dalhin lahat yan. Okay, check ko na lahat. Okay, kumot, tubig, gamot, pain reliever. Hindi nawawala yan sa akin guys, kasi pag natatapos ako sa dialysis, may time nakakaramdam ako ng masakit yung tiyan, masakit yung ulo, o sakit yung paa. Pero with God, di ba? Na ano tayo tawag dito? Hindi tayo pinapabayaan ni God. Yun ang pinaka-importante. So malayo-layo pa yung lalakarin ko dahil ang tricycle dito sa amin guys, napakamahal. Di makatao. Kahit kilala nila ako nagda-dialysis, kahit alam nilang nagda-dialysis ako, talagang di sila papayag na ganun lang yung ibabayad. So let's go guys, lakad muna tayo. So ito yung lugar namin guys. Yan, puro halaman. Siyempre mahilig tayo sa halaman. At siyempre dito nga yung lagi kong may pangamba tuwing maulan, yan yung tubig na yan. So pag tumaas kasi yan guys, umaabot yan dito. So malawak yung ilog na yan guys, papunta niya sa dagat. Pag tumaas yan guys at nagtuloy-tuloy yung ulan, kawawa talaga. Halos binabaha talaga kami. Kung hindi binabaha, yung basura na pupunta sa amin, kasi kami yung pinakamababa yung lugar. Saka yung basura simula taas. Hindi naman siya basura na plastic, mga ganun. Mga patay na puno or mga sanga. So ayan nga, buti nga maaraw. At kapag ganitong maaraw guys, pwede tayo maglakad. Pero kapag maulan naman, talagang minsan nalilate talaga ako sa dialysis, kasi kahit nakapayong ka, which is talagang sobrang lakas ng ulan. So yun guys, yung simbahan namin guys. So dito ako nagsisimba, pero dahil nasa wala pang bubong, putol-putol din yung simba namin. Pero pagpaplaluin talaga nila ni Lord kaya matatapos yun. Or again nga pala yan guys. So doon ako nagsisimba. Kaya pumunta tayo ng guys, dialysis. So medyo hirap na rin ako maglakad, kasi nga sa tagal ko na rin nagka-dialysis, marami na rin mga sintomas, marami na rin mga komplikasyon. Ang komplikasyon guys is hindi naman talaga mawawala yan, tulad ng pagkakaroon ng mataas na gout, pagkakaroon ng arthritis, pagkakaroon ng dito mataas na IPT, yan, pagrupok ng buto, sobra, ang daming pagbabago.
Which is yung pagbabago naman na yun, normal na lang as dialysis. Kahit sobrang namin pag-iingat sa pagkain, may mga possible talaga na hindi mo talaga may iwasan yung mga pagtaas ng mga pwedeng mangyari sa katawan mo. May pagrupok talaga ng buto, yung pagrupok ng buto, which is talagang bawal naman kami kumain ng mga calcium o tulad ng mga keso, gatas, bawal na kami dyan. Dahil mataas sa phosphorus. Kaya ingat lang. Ubus na paningit eh. Ayan. Ito yung sa amin kasi binabahan nga kami dito. So ayan, wala pang ulan pero tignan nyo na yung mga na-stuck na baha. Simula yan sa dulo. Kaya yung lakaran dito sa amin guys, kung doon sa bahay, sa papunta dito sa sasakayan ng bus, umaabot din ako guys ng paglalakad siguro mga 20 minutes yung lakad simula dito sa bahay hanggang doon sa sasakayan ng bus. So pagdating ko sa sasakayan ng bus, iba pa yung waiting mo sa bus. Tulad nga ng sabi ko sa mga nakaraang kong vlog, kapag naghihintay ako ng bus tapos nalaktawan ka or hindi ka pinasakay, automatic yung maghihintay ka na naman ng isang oras o isa't oras kalahati, ganun guys. Kaya minsan doon ako nalilate eh, hindi sa pag-alis ko ng umaga, kasi maalis ako ng umaga dito sa amin guys alas 8, 8:30. So ang salang ko naman, ang session ko is 11:30, 11:40, mga ganyan. So sila, ang haba ng oras, di ba? Pero may late pa ako niyan. Minsan talaga sa bus talaga. Bus po talaga. Kasi isipin mo naman, hindi ka naman pwede magreklamo pag nilaktawan ka. Hindi naman nila alam na PWD ka. Ang mahirap lang kasi yung alam nyo, may upuan pa naman sana. Malalaktawan ka na. Kaya yun. Mahirap po talaga kapag talagang nasa point ka na nagda-dialysis ka. Pero kung sabi ko nga, kung talagang napaaga lang sana yung mga sintomas, which is yung sintomas na nagpapaalala na kailangan mo nang mag-ingat sa ganito, wala po, na late na talaga, as in late. Bago mo nalaman, kung baga malala na, bago mo malaman. Yan po yung sinasabi nilang silent killer, which is yung mataas na high blood. Yung mataas na high blood kasi sa akin, pabago-bago, kahit nagme-maintenance ako, bababa, tapos may biglang tataas, bababa, biglang tataas. So ganun lang po. Tapos yung insomnia ko, parang pabalik-balik na lang. Wala na rin pagtaba ng katawan, which is diba, kahit sabihin natin nakakapagpahinga ka, normally kahit wala ka ng ambisyon, may magandang pagbabago sa katawan mo. Pero yung bago ako pumasok sa sakit na to, which is hindi ko alam talaga na may tama yung kidney ko. Kasi dapat alam ko na pala na ganun na mangyayari, na hindi na ako tumataba, parang lagi akong pagod, walang maayos sa tulog, tapos laging masakit ng mga kasukasuan. Ganun yung mga naging sintomas ko before. Sobrang hirap. So yan guys, kita-kits tayo dun sa sakay ng bus. Medyo malayo pa talaga. Ay, sabi ko sa inyo guys almost 30 minutes na rin pala yung nilakad ko guys. So ayan malapit tayo sa highway guys. Nakakatanaw nyo na ba? Yun yung highway. So ito yung nakikita nyo sa vlog ko na dinadaanan ko tuwing gabi. Sobrang dilim talaga. Iilan nga lang pala yung ilaw dito guys. Wala nga ilaw dito na nakaposte. Kaya bihira daanan ng tao ito pag gabi. Ako lang yata yung dumadaan kasi nga ito yung pinakamalapit eh. So yung pinakamalapit na daan patungo dun sa bahay. Pero pag duman naman kasi doon sa kabila, maliwanag na pero napakalayo naman. Ayun, lapit tayo guys. Sobrang lapit na natin, nakapasmuhan na. Pagod lang kasi. Sabi ko nga yung mga tricycle dito napaka-abusado. So ayun guys, so yung highway, malapit na tayo. So pagdating natin doon sa bus, doon na tayo nakakapagpahinga. Let's go. Then sana makasakay tayo kaagad at sana may dumaan kaagad na bus. So kung may dumaan na bus, swerte yan natin. Hindi na tayo maghihintay ng sobrang init. Ayan guys, so wala kasi sa amin itong waiting shed. So swerte yan natin nga, wala pang bus guys. So doon manggagaling yung bus
So papunta yan doon guys. Yun yung bundok na medyo malabo na yan. Iikot yan yung bus. So, sa likod ng bundok na yan, dyan yung center namin. Ayun yung pinaka-syudad ng lugar na to. Ayan, wala pang bus guys. So ayan, waiting lang tayo. Kita-kits na lang tayo mamaya. So ayan guys, may natatanaw akong bus. May natatanaw ako. Ay, hindi pala. Tricycle pala. So ayan, nakita-kits na lang tayo mamaya sa dialysis. Pagod. Nandito tayo sa loob na po. So, yun yung SM. Malayo-layo pa yung lalakaran natin papunta doon sa center kasi kung magta-tricycle tayo medyo mapapamahal tayo. Yung tricycle natin ikakain na lang natin. So, dito tayo guys. Ayan. So, ito yung kinakainan ko. Gulay lang yung kakainin natin. Laing te, isang order. Kain po. Tapos kalating kanin. So yun guys, kain mo tayo guys. Yan, kailangan kasi natin kumain para magkaroon tayo ng lakas after this session na mag-dialysis tayo. Pagpasensya nyo na guys, medyo maingay yung overvoice ko dahil nandito tayo sa center at dito ko na rin ito in-overvoice. So, kain mo tayo guys. So ayan, papunta tayo sa dialysis center. So tapos na tayo kumain, kailangan na naman. Bali, dito na tayo sa ating center kung saan yan, nasa waiting area tayo. At hanggang dito na lang po muna ang ating video guys dahil bawal po mag-video sa loob. At maraming salamat po talaga sa support ng mga idol.